this as we come to you, Jesus. Let our hearts and minds praise you, Jesus. We give you honor, we give you praise, we give you thanksgiving. Yes. As we lay our crowns
rosaryo po sa Blessed Sanctuary sa Alfonso. Tunay na Diyos ay napakabuti sa buhay ng kanyang iglesia at sa buhay din po ng mga kapatid natin po na ngayon po ay nagsubaybay sa atin sa pinagmalang araw po sa bawat isa sa inyo. Sa mga nasa provinces, sa mga nasa bahay, po, tayo po ay patuloy na nagsasama-samang sumasamba ng pupuri ng bilingkod sa ating Panginoon. So sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong mensahe ay sandali po tayo. Yung po tayo po dami na dito katiwala sa Panginoon ng ating pong pag-aaral ng ating salita ng umaga. Amin ang ng Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri sa inyo. Nagpapasalamat kami at nagagala na kami Panginoon ay patuloy nakararanas ng iyong pag-ibig, ng iyong kabutihan, ng iyong biyaya. At salamat po Panginoon sa kalayaan kami po ay patuloy na matuto mula sa pagtuturo ng iyong pong nasusulat na mga salita ng Biblia, Panginoon, na sa amin ay nagpapalago sa espiritual na kalalagayan, na sa amin po ay nagtuturo ng mga katotohanan, na sa amin po ay nagbibigay gabay, Panginoon, upang sa bawat pagkilos po namin at paglakad sa buhay na ito ay hindi po kami magkamali, kundi meron kami isang malinaw at maayos na direksyon, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Gamit, Panginoon, ang patuloy na katuruan na nagmumula sa mga salita mo, sa pagpapaunawa at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat po, dakila Diyos, ngayong umaga. Muli ang salita mo ay amin po matutuhayan, mapakinggan, matututunan, at loobin mo, Panginoong Diyos, na ito po ay amin pong mailapat, amin po Panginoon, maraming salamat po sa inyo at ang aming dalangin ay patuloy na pagpalain kami ngayong umaga ng mga espiritual na mga bagay. At hayaan niyo po Panginoon, makakatagpo niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Na ikaw alam, Panginoon, ng kalalagayan namin lahat. Abutin niyo po o Diyos. Ayon sa pangangailangan namin sa pagkatong ito. Purihin ka, sabahin ka at akilain ka, Panginoon. Muli, ang dalangin po ng iyong amang ay patuloy na maranasan ng iyong karunungan, ng iyong pagsama, kapuspusan ng Espiritu Santo. Patuloy na sa inyo po ang anak at Panginoon ang mga salita mo. Samantalang marapat at marapat lamang mananatiling para sa iyo ang kapulitan, kalulatian at karangalan ngayon na magpakailan kay Kapaman sa nawa. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at lahat po ang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Nung po sa linggo ay ating po pinalakay noong ang Iglesia na tinatawag na Body of Christ o yung katawan ni Kristo, na kung saan ay merong kanya-kanyang bahagi na ginagampanan upang ang gawain ng Panginoon, upang ang Iglesia ng Diyos ay lumago sa kanyang kalalagayan. Ayan po ba? Puri po ang Panginoon, ito po ay atin pong itutuloy sa oras na ito. So, sa akin pong personal na pagkaunawa sa Biblia, meron po akong dalawang bagay na nakita, na napakahalaga, na nakita ko, natutunan ko lahat ng unawa sa Biblia. Yun po, gift of God, yung regalo ng Diyos. Dalawang pinakamahalaga na nakita ko na napakaganda na regalo ng Diyos sa church. Una, yung gift of eternal life. Pangalawa, yung mga gifted man given by God to His church. Yan po. Sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga kapatid, na tayo ay pinagkalooban niya na niligaluhan niya tayo ng kaligtasan. Ginawalan niya. At pangalawa, ang Diyos ay nirigaluhan tayo ng mga tao, mga gifted man, kung saan po ay siyang mga ngalaga, higit sa lahat sa ating espiritual na kalalagayan habang tayo po ay nandito sa lupa at hindi pa tayo binabalikan ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Yun po yung dalawang napakagandang regalo ng Diyos na atin pong nakita sa Biblia. So, given na po, alam na po natin yung the gift of God, eternal life, sa bawat isa sa atin.
Pero ngayong umagang ito ay atin pong tingnan yung tinatawag na gifted man of God sa church. Para tayo po ay talaga. Ang isang bagay na nakita ko talagang dinisenyo ng Diyos na ang church ay maaalagaan, magiging maayos, tatakbo sa kanyang kalooban, higit sa lahat sa katuruan at karunungan ng kanyang mga salita. Amen po ba tayo dyan? Purihin po ang Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa sulat po ni Pablo sa Efeso. Very familiar verse, pero kailangan natin maintindihan talaga kahit gaano pa yung kapamilyar sa atin. Ephesians chapter 4, verses 11 to 15. Akin makikita po natin po yung ito pong bahagi ito, no? Ito pong Ephesians chapter 4, ito po ay nasa sa bahagi pa rin po ng doctrinal na aklat po ng Ephesians, sulat ni Pablo. Okay? Ephesians chapter 4, beginning verse 11 hanggang 15. Dali po dito sa Tagalog, Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 15. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Verse 13, sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral sa bawat aral parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo maalingin lang ng mga tao ang hangad at ibulit tayo sa kamalian. Verse 15 at ang talata, manapay. Yung pong salita manapay, ibig sabihin nun, sa halip, no? Instead of blah blah blah. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa translation ay ulo ng iglesia. O ulo ng iglesia, sa ulo ng kanyang katawan. O siya yung ulo ng kanyang iglesia. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon pong ito. So katulad kanina, sabi ko nga po ay bukod sa ang Diyos ay nagbigay sa atin ng regalong buhay na walang hanggan, siya po ay nagbigay sa atin, niregaluhan tayo ng mga gifted man of God para siyang mangangalaga sa atin. So sabi po dito, verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists, some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till all come in the unity, in the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking that root in love may grow up of him in all things, which is the head, even Christ. Purihin po ang Panginoon. So ito po ay makikita po natin yung pinaka paksa na pino-point out ni Apostle Paul na ang Diyos o Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng mga tao na gifted o may mga kaloob para sa kanya pong iglesia. So alam niyo po mga kapatid, huwag po natin ipagkakamali, no? Merong mga spiritual gifts. Pag po spiritual gifts, ang pinag-usapan, yan po yung mga gift of healing, prophecy, interpretation of the prophecy, gift of tongues, interpretation of tongues,
ipupiling ibang mga gipadilla, preaching, teaching, pero mga kapatid, kami yung spiritual gifts, pero pag po, gift of Christ, yan po'y tao. Pag yan po'y gift of Christ to the church, yan po ay tao na pinagkalooban ng magkakaibang kakayanang mangalaga, mamuno, magministeryo sa Iglesia ng Diyos. So yan po ay regalo ni Jesus sa kanyang Iglesia. Pag po sinabing regalo ni Jesus sa kanyang Iglesia, yan po yung tinatawag po fivefold ministry offices. Fivefold offices. Yung sinasabi gano'n, fivefold ministry offices. Office of the pastor, office of the apostle, the prophets, and teachers, and evangelists. So kung titingnan po natin mga kapatid, mabilis lamang pong idea na ibigay ko po sa inyo, no? Ito'y 5 kaloob. No? Pag po apostol, basically ang trabaho po ng apostol, mga kapatid, bukod sa siya po ay nangangaral ng ebanghelyo, siya po ay nagtatayo ng mga churches, iglesia. Nagtatayo po ng congregation. Yan po yung apostol. And then, pag po propeta, ito po ay messenger of God. At ang propeta, lalo na especially during the time of the Old Testament, kung saan ito po ang nagbibigay ng mensahe sa mga tao o sa bayan ng Diyos, sila po yung mga tao na pinagkalooban ng Diyos na makaunawa ng mensahe ng Diyos o yung kinakausap ng Diyos para ibigay ang mensahe sa kanyang bayan. Kaya nga po, marami po ang propeta sa Old Testament, meron pong mga minor prophets at meron pong mga major prophets. Ang major prophets po, no, pahabyaw lamang po, si Ezekiel, si Daniel, si Isaiah, si Jeremiah. Sino po? Isaiah, Jeremiah, Daniel. Yan po yung mga kasama sa major prophets. Sina Nahum, sina Habakkuk, yan po lahat. The rest po ay kasama po sa mga minor prophets. So, hindi po ibig sabihin na mas matataas yung major prophets. Simple naman po ibig sabihin kung bakit sila major prophets. Mas mahaba yung kanilang sinulat. Yun lang po. Alam mo, parang sabi yata, parang sa isip natin, parang special yata yung mga major. Ano po? Pag major doctrine, minor doctrine, yan po dapat yung maintindihan natin na talagang mas mabigat po talaga ang major. Pero po minor and major prophets, pagkakasindigan naman po yan. Mahaba lang ang sinulat ng major prophets. Pero naman po din. So, yan po ay pinagkaloob ng Diyos sa church. At makikita natin, mga kapatid, yung purpose o the purposes. Bakit ito ay pinagkaloob? Bakit ito ay ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia? Makikita natin yung kaunahang pong punto doon po sa verse 12. Sabi, ginawa na ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. So, pagka po kasi sa aking lecture po ay medyo ganitad po yung arrangement eh. Ano? So, verse 12, sabi doon, ang unang-una po ay for the perfecting of the saints. Gusto ko pong makita natin yung salitang perfect. Ano po? Dinisenyo ng Diyos, mga kapatid, na ang kanyang church ay hindi kulang-kulang. Kompleto. Okay? Ina-expect ng Diyos na yung kanyang church ay nasa pinakamaayos na kalagayan. When we say perfection, wala nang hahanapin pa. Walang labis, walang kulang. Perfecto. Kasi ang perfecto, pag binawasan mo yan, hindi na perfect. Ang perfecto na ay pag dinagdagan mo pa, hindi na uli yan perfect. So yan po ay dinisenyo ng Diyos na ang kanyang church ay talagang magiging maayos. The reason why binigyan niya po yung mga tao na to na gumaganap sa kanya-kanyang papel o kanya-kanyang expertise. Ang pastor na pinagkalooban ng Diyos ng mga laga ng kongregasyon katulad nito. Magturo, mag-counsel, meron po kasing dalawang mahalagang papel na ginaganapan ng isang pastor. Halimbawa po, una, teaching doctrine. Nagtuturo.
Pangalawa po, administration. Parang pakpak po yan. Teaching doctrine, administration. Management, ibig sabihin niya po. Ang pastor po ay teacher ng doktrina sa church. At the same time, ang pastor po ay general manager ng church. Kaya huwag kayong magtaka, hanggang finance alam po. Hanggang finance, pinapakailaman ko. Simply because ako po yung manager ng church. Okay? Mayroon pa bang shoes ang mga dancer? Ang alam po paninipis na. Hindi nga naman po bumubusina kasi nalaintindihan nila natin kadagaya sa kami yun ang magbabayad nila. Yan, parang yan. Eh po yung pastor. Ang evangelista po ay binigyan ng mahusayan na mangaral ng salita ng Diyos. Lamang, ang pagkakaiba po sa pastor, ang evangelista po hindi tumitigil sa lugar. So hindi yan po, kumbaga parang ano po yan, andito ngayong taon, susunod, iba ng lugar. Yan po yung porte ng mga evangelista. Ang propeta po, minsahero yan ng Diyos. Ang teacher po, mga kapatid, ay nagtuturo. Pero po ang pastor of the church, matik po yan, pastor teacher yan. Ang pagkakaiba po ng teacher sa Bible ministry, hindi po matik na ang teacher ay pastor. And then, kung po natin, sino magaling sa dalawa? Hindi. Parehong magaling yun kasi gift ng Diyos yun eh. May magkaiba sila. Meron silang pagkakawin at meron silang pagkakaiba. Ang teacher ay hindi matik na pastor. Pero ang pastor ay matik na teacher. Hindi ko ba? Yan po yung pagkakaiba sa Bible ministry. Okay. Sa ating pong church, mga kapatid, o hindi naman sa church natin, ang mga ayos po talaga, no, ang well-organized po na leadership po sa church, bukod po sa pastor, may pastor, ang congregation, meron po yung tinatawag po namin sa Bible School na CE. May Christian education po, kaya may Christian educator, may Christian educatress. Bakit po? Ang porte po niyang mga CE na yan, magawa po ng mga curriculum, magawa po ng mga tawag natin dito, mga lessons, may tinuturo, ganyan. Mga seminars, ganyan-ganyan, magawa sila ng mga gano'n, magtulong sila, yung po yung kanilang porte. Pero po pagka mga counseling, management, yan po ay matik po yan, sa pastor po yan. Pero ang teacher po, ang Christian educator yung CE, dapat po founded talaga siya sa doctrine. Hindi ko talaga pwedeng nagtuturo ang walang alam sa doktrina. And then po, yan po ay i-apply din po natin sa church. Kasi pag hindi natin i-apply sa church, mamamali po tayo ng direksyon. Sorry ho, doon sa akala mo magaling ka. Kasi ka naman nag-aatin ng training. Ano ito? Turo mo. Eh ako naman yung mas matanda sa kanila. Siguro ako ang dapat na coordinator. No. Hindi ko ganun. Ang isang paslit na bata na siyang interesado magturo pagdating ng araw, malamang ikaw ang tinuturuan na ikaw na lang. Yan po. Kasi po talaga kailangan po ay founded ka talaga sa doctrine. So meron pong 5 tao na inilagay ang Diyos dyan. Ang unang purpose ay for the perfection or for the perfecting of the saints ng mga believer, mga kapatid. Para po walang kulang. Para mapil talaga ang pangangailangan po ng mga members o ng bawat believer. Yan po yung unang layunin. Pangalawa po, for the work of ministry. Ipinapakita mga kapatid, no, kung saan dito ay makikita natin ang malinaw na ang work of ministry o yung ministeryo ay ibinibigay sa lahat ng believer. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. So believer po yan. Lahat ng ligtas yan.
Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas, ikaw ay anak ng Diyos, dapat malaman mo na may gagawin ka. Amen po. Ang mananampalataya na wala ng papel na gagampanan sa ministeryo ng Panginoon, madaling mawawala dito. Ano gagawin yan? Pag wala ka nang gagawin, simple lang ang mangyayari sa iyo. Ikaw ay ligtas, kukunin ka ni Lord. Pandami ka lang dito sa daigdig. Di po ba? Masakit ito ba salita yun? Hindi. Ito totoo yun eh. Wala kang gagawin dito, ikaw ay ligtas, pandami ka lang dito sa daigdig. Ang natin ito, mga believer, ay yung may mga ginagawa at may gagawin. Amen po ba? At tatandaan po natin mga kapatid, mayroon talagang kanya-kanyang pagkatawag yan. Yun ang tinatawag na spiritual gifts. Ngayon, no? Even yung gift of service, bakit kasi? Meron talagang Kristiyano, ligtas lang siya, ang galing niya magturo, pero hindi mo siya mapapagwalis. Wala siyang gift ng service. Ganun po ang katotohanan niya mga kapatid. Ibig sabihin, meron mga tao mga kapatid, doon siya nag-excel sa kanyang paglilingkod. Siya yung naglilinis, siya yung nagsiserve, siya yung nagluluto, siya yung nakakakita ng mga ayusin, yun ang forte niya. Ibig sabihin, may function talaga siya gagawin. Nakakaintindihan po tayo. Kung ikaw ay ligtas at wala ka pang ginagawa sa ngayon, ikaw ang unang manalangin sa Panginoon. Mahirap mo sabihin, Pedro, gawin mo to. Alagay ko, ito yung ano. May possibility na nakikita ko baka gifted ka doon. Pero hindi sana, ikaw at ang Diyos na nakakalam kung anong pagkatawag mo. Ikaw yan eh. Amen po ba? Meron talagang tao na yun ang kanyang kaloob. So lahat po ay may gagawin. Meron tao hindi marunong maglinis, hindi marunong magturo, pero ang kanyang trabaho naman ay mag-finance ng ministeryo ng Panginoon. May function yun. Meron tao na hindi ganoon ang kanya naman ay counseling. Ang marami. Nasa church lahat yan. Hindi sinabi po dito na iniregalo sa mga believer o sa church ang pastor na pagkatapos siya lahat ang gagawa. Siya magluluto, siya ang magpapanday, siya maghuhukay, siya ang magwawalis, siya yung magpiprit, siya yung magpapaawin, siya yung tutugtog. Okay? Siya na rin yung mag-MC. Siya na rin ang madaling mamamatay. Si bakit? Siya na rin ang nag-iisang namumong sa misyon. Siya ang magsusolve mag-isa ng problema ng simbahan. Kaya siya yung pinakamadaling kukunin ni Lord. Amen? Kasi pag nagtrabaho ka nang higit pa sa kaya mo, madali kang magkakasakit. Yan yung law of nature. Yun po. Kaya dapat gampanan mo kung ano ang lahat ay maglilingkod. Sabi niya po natin, lahat ay maglilingkod. Walang pan-display. Walang taga-upo lamang. Walang pandami sa mundo. May gagawin tayo sa Panginoon. Amen. Huwag niyo pong hahanapin sa akin gawin ko ang bagay na hindi ko ganyan. At hindi ko rin po yan hahanapin sa inyo. Lalo hindi hahanapin ng Diyos yan. Amen. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo. Amen. Isang palatandaan kung bakit may gagawin ka ba? Ano? Buhay pa daw. Malinaw po tayo dyan. Naniniwala po ko na ang Diyos ay hindi mahilig sa koleksyon ng mga taong walang ginagawa. Ako po'y naniniwala ang Diyos ay hindi mahilig sa pag-display. Tayo lang ang mahilig doon. Si bakit? Wala yung gamit eh. Walang purpose yun. Eh sa
for the edifying of the body of Christ, the church. Ano pa? Para daw, ano? Para palakasin? No? Ang iglesia. Ang sabi doon sa Tagalog ay ikauunlad. Para daw unlad ng iglesia. Hindi lang mo pinansya din mga kapatid. Sa spiritual ho, more on spiritual po yan. For the edifying of the body of Christ. So merong tatlong napakagandang layunin po ang Diyos kung bakit po yan po ay ibinigay. So tayo ay para maging perfecto. Para daw tayo ay magministeryo. Para daw tayo ay umunlad sa spiritual na kalagayan. So yun po yung mga purpose. Kaya ibinigay ko ang mga mahuhusay o may kanya-kanyang kaloob na mga tao at 5 po yung ibinigay. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Amen po ba yan? I believe darating ang panahon. Mayroong i-raise up ang Diyos dito na nasa 5-fold ministry offices. Bakit po? Tatanda po ako eh. Amen po. Hindi ko po pwedeng napapanong ako lang o pastor lang o sino man. Mayroong ipapalit ng Diyos. Hindi natin alam kung ilan, kung sino-sino, basta kompleto yan. Alagay po yun sa church at community. Dinisenyo po yan ng Diyos. Amen po mga kapatid. So makita natin mga kapatid na iyan ang layunin kung bakit ibinigay ang 5-fold ministry gifts o 5-fold ministry offices. Kung titignan po natin, doon sa 30 purposes na yon, makikita natin dito yung God's expecting results. Kung bakit ibinigay yan. Unang results na makikita po natin, doon sa mga results, verse 13. Sabi doon sa ngayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya. So mga kapatid, gusto ko sa English natin tingnan kasi po medyo kulang-kulang po yung pagkakagamit po sa Tagalog. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith. Sa King James Version po yun, nakabukod po na talagang yun po yung punto nun. Unity in the faith. Ano po pag sinabi pong kaisahan o pagkakaisa sa pananampalataya? Ano po ang pinupunto niya? Doktrina. Unity in the faith. Kahapon po, meron pong gawain po dito sa Oban. Ako ay attend yan. Pagkagaling ko ng Batangas, nagkape lamang ako at ako ay nag-visit ako sa mga po doon kasi dito na ginawa sa atin. Yung naririnig yung nag-iingay dyan kahapon. So, siguro dahil unang pagkakataon ulit na gawin, nakuno naman po yung buong function hall doon. Pero I believe napakarami pa talaga ng hindi pa po sa atin kahapon. So, isa sa bagay na sinabi doon, ito, sa body of Christ, siyempre, buong kabili yan eh. Pero hindi pa natin nakatin doon. Pero yung nakatin doon ang sinasabi ganito, hindi pa rin talaga ang evangelical Christian ay hindi pa rin talaga united when it comes to faith. Doctrine. Bakit? Kapatid natin sila sa Panginoon, pero may naniniwala nawawala ang kaligtasan. O di ba? Yung nawawala at hindi nawawala ang kaligtasan, magkaiba talaga ng doctrinal stand yun. O ibig sabihin, wala pang unity sa faith doon. Bakit kaya hindi pa dumarating? At ako'y excited po. Na pag sinabing nawawala lahat. Sino ang nakita sa Bible? Malinaw po? Hindi nawawala dahil yun ang nakalagay sa Bible at yun ang dapat panindigan na lahat. Amen po ba? Bakit po ibinigay yung 5-fold ministry offices? Para po, ang result po ay magkakaroon po ng unity in the faith. Hindi po
po pwede yung evangelist ng ibang doktrina doon sa pastor. Sila po lahat, iisa po ang doktrina noon. Intended na Diyos sa ganun ng design. Eh pagdating po sa implementation sa body of Christ, nagkakaiba-iba. Kaya, kulang sa tamang pag-unawa yan. Pagkatapos, minsan po, kakulangan din po ng kakayanan na ang lingkod ng Diyos na tumatayo ay hindi ganun kabihasan, hindi ganun ka-able ituro ang tamang katuruan o doctrine. Kaya po, ito po ang aking challenge. Kasi naman po na magnanais dito na kapapunta sa ibang church, merong mga valid reason naman. Iba, hindi ganun tayo ang sama-sama. Ito po yung inyong church na hahanapin. Tip po ito. Yung ang doktrina po ay katulad ng naatin na nakikita natin sa Bible. Pagdating po sa lingkod, humanap po kayo ng pastor na mas magaling sa akin. Ang matiyak po natin na pag kayo lang palayo, mas makakabuti. Ay kung kayo po pupunta roon at ang matututunan nyo, yung natututunan din lamang dito. Pagpaka po kayo, alis ko, ang intention din lamang naman maiba yung ambience ng church. Di ba ba? Pero kung talagang hinihingi ng pagkakataon, napalipat na kayo ng tirahan. Nakapangasawa na kayo ng taga roon. Kaya mga kapatid, mga kabataang babae, huwag po kayong mag-aasawa ng kulto. Nakakaroon kayo sa impyerno, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Nagpunta kayo doon sa teaching kulto, ang inaap niyo kulto, tanong kayo sa impyerno. Delikadong bagay. Kaya nga gano'n natin, iniipilan, gano'n natin, inaaral, gano'n natin, sinisikap na matutunan ng tamang doktrina. Amen. Unity in the faith. Yun ang result dapat. Nagkakaisa sa pananampalataya. Hindi nakukuha ko sa laki ng church yan. Hindi ko nakukuha sa dami ng member yan. Hindi ko nakukuha yan sa pagkukuha ng pastor. Nakukuha po ang unity in the faith kung naiintindihan po natin ang Bible, may matyagang nagtuturo at may masipag din naman pong nag-aaral. Kung masipag kami magturo, tamad kayo mag-aaral, hindi matututunan yan. And never tayo magiging united in the faith. Amen po. Kaya po ako ganito ako panawagan Ito po kung sinong may nais. Ayan. Ay yung ayaw. Ay di ba? Ano po man mo ko? Wala akong magagawa. Amen po. Yan po dapat. Pagkaroon tayo ng kaisahan. Mga isang araw, natanong. O ikaw, taga-BSI ka na, no? Ano po ang teaching ng BSI? Nawawala pa kaligtasan? Hindi. Ay, ako tumago ba sa pastor namin? Ay, ano nga ba? Kakalamitin pa yung isa? Nawawala nga ba? Ano? Ikaw nga ba yung ligtas? Ayawan, siguro. Ay, ako pinakamataas ko mo. Ako pinakamalakas sumigaw ng hallelujah. Ay, ligtas ako siguro. Ano ba yun? Ano ba natin tinuro yun? Unity in the faith. Yan ay napakalaga. At least mga kapatid, yun man lamang pinakamahalagang aturuan ng faith. Mahalagang aturuan ay dapat. Yung pinaka, yun man lamang ako matutunan. Maganda na. Pero mas maganda na naintindihan natin lahat. Pero kung hindi talaga pagkalooban at walang kakayanan naintindihan lahat, yun man lamang pinaka-major na dapat ay united tayo. Ang Bible ay walang mali. Ang Bible ay salita ng Diyos. So, nagkakaisa tayo doon. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ano? Grace through faith. Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. Yan po mga major yan. Ang katubusan ng kasalanan ay walang iba kundi sa dugo ng kordero. Yan ang mga doctrinals na tinatawag.
dahil ako ay anak ng pastor, nagbahay pa nga kami sa gilid ng simbahan, kami ligtas. Natutunan ko yung lahat, maliban sa kaligtasan. Ay siya, kaya yan. Unity in the faith. Hindi ko dapat magkakaibang doktrina natin. Amen. Sabi ng isa, naligtas ako dahil sumampalataya ako. Di sumampalataya din kayo para kayo maligtas. Maganda naman nun. Pero malinaw na naligtas tayo sa dugo ng kordero ng bayad ng kasalanan, tayo'y nanampalataya sa mga Jesus. At tayo naligtas. Magandang mga doctrines na. Unity in the faith. Yun ang result na ina-expect ng Diyos sa atin. Nagkakaisa tayo. Kaya hindi po pwede talaga mo yung ibang doktrina sa atin. Hindi mo po pwede yun. Kahit kailan hindi mo po pwede yun. Naggagawa sila ng kanilang doktrina doon. Labas sa Bible, hindi pwede yun. Magagawa tayo dito ng ating doktrina, iba sa kanila, labas din sa Bible, hindi pwede yun. Kapag medyo may kalituhan, consultation lang yan. Amen po. Marahil meron silang alam doon, di ko alam. Pero may alam tayo dito, hindi nila alam. Consultation lang yan. Amen? Di ba yun lang yan? Tama po ba? Iisa ang body of Christ. Kaya nga lamang yan po ay nakalagay sa iba't ibang mga lugar. Iba-ibang mga locality, iba-ibang grupo, pero isa lang talaga ang body of Christ. Si Jesus Christ ang head of the church. Amen po. Kaya dapat ay hindi mo magkakaiba ang doktrina niyan. United po yan sa pananampalataya. Ano po ang result na dapat makita? Okay? Sabi ito sa verse 13, kanina, magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos.